Buntis ako. Pero sino ang ama? Si Nestor ba o si Fernan? Paano ang asawa ko? Dear Miss Kay, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luisa. 33 years old. Isang guro sa public high school dito sa amin. At ito ang pinakamabigat na lihim na tinatago ko. Ang kasalanang ginawa ko sa asawa kong si Marlon, isang OFW sa Saudi. Hanggang ngayon habang sinusulat ko to, para bang tinudurog ang puso ko sa hiya at pagsisisi. Mahal ko si Marlon, iyon ang totoo. Siya ang unang lalaking minahal ko ng buong buo. At siya rin ang ama ng nag-iisa naming anak na si Mika. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nagawang pagkatiwalaan ng puso ko ang taong hindi dapat. Si Fernan. Ang biyanan kong principal namin sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ko. Madalas kong tanungin ang sarili ko, paano nangyari to? Paano ako nauwi sa ganitong sitwasyon? Hindi ko maibigay ang isang malinaw na sagot. Pero kung babalikan ko, nagsimula ang lahat sa mga ordinaryong gabi dito sa bahay. Si Marlon ay 5 taon nang nasa abroad. Isa siyang engineer at halos araw-araw ang pasok. Kapag tumatawag siya, madalas saglit lang. Kumusta kayo dyan? Ayos lang ba si Mika? Pasensya na honey, pagod na pagod ako eh. Sabay na may mahabang pagitan ng katahimikan bago niya sasabihin, mahal na mahal ko kayo. Ingat kayo palagi. Mahal ko rin siya. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko'y unti-unti kaming nagiging estranghero sa isa't isa. Ang mga kwento ko tungkol sa araw-araw, sa mga kaklase ni Mika, sa simpleng araw ko bilang ina, parang wala na siyang energy na pakinggan. Naiintindihan ko naman. Pero hindi ko maiwasang mangulila. Sa lahat ng iyon, si Fernan ang palaging nariyan. Simula nang pumanaw ang biyanan kong babae, 5 taon na ang nakakalipas, naging tahimik at seryoso siya. Pero sa bahay, ramdam kong ginagawa niya ang lahat para mapunan ang kakulangan ni Marlon. Siya ang nag-aalaga minsan kay Mika. Siya ang nag-aayos ng lahat ng panlalaking gawain sa bahay. Siya ang minsang nagluluto ng ulam para hindi ako mahirapan. At higit sa lahat, siya yung palaging nandyan. Kausap, kakwentuhan, kasama sa lahat ng selebrasyon. Naalala ko pa ang gabing yun. Mag-aalas 10 na, tapos na akong magligpit ng pinagkainan. Si Mika ay tulog na sa kwarto. Dumaan ako sa sala at nakita ko siyang nakaupo sa may sofa. Nakabukas ang maliit na lampshade at nakatingin sa mga papel. May hawak siyang ballpen. Marahil ay may mga report na kailangan sa eskwelahan. Hindi pa ho kayo matutulog? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti. Ikaw nga tong dapat magpahinga na, maaga ka pa bukas. Sabi niya. Napangiti ako at naupo sa kabilang sofa. Sanay na ho ako. Ganitong oras din ako nag-check ng test paper. Sabi ko. Tumango siya at ibinaba ang ballpen. Luisa. Seryoso ang boses niya. Napapansin kong lately parang problemado ka. Ano bang iniisip mo? Dahil ba kay Marlon? May problema ba kayong dalawa? Parang bigla akong nalungkot. Hindi po. Pagod lang siguro ako at siya pagod lang din siguro. Pero hindi siya nakontento sa sagot ko. Hindi kita huhusgahan. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Bata ka pa. May anak. Tapos mag-isa. Malayo ang asawa. Kahit malakas ka, alam kong may pagkakataon na gusto mong may karamay. Napayuko ako. Doon sa simpleng salita niya parang bumigay ang pader na tinayo ko. Ramdam kong nakikita niya ang lungkot na pilit kong tinatago.
Namimiss ko lang ho siya. Mahinang sabi ko. Si Mika laging naghahanap ng tatay. Ako rin, naghahanap ng asawa. Namimiss ko ang presensya niya. Pero naiintindihan ko naman. Para sa amin naman. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Kung may gusto kong ibahagi, may gusto kang sabihin, huwag mong itago sa akin. Nandito ako, hindi lang bilang ama ni Marlon, kundi bilang kasama mo sa bahay. Ayokong maramdaman mong mag-isa ka. Doon ko napansin na hindi na pala formal ang tono ng usapan namin. Hindi na rin simpleng biyanan at manugang. Para bang dalawang taong magka-level, magkasalo sa bigat ng buhay. Matagal kaming nagkwentuhan nung gabing yun. Tungkol sa paaralan, sa mga estudyante, sa alaala niya sa yumaong asawa niya. May mga pagkakataong nagtatawanan kami. May mga sandaling nagiging seryoso. At habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang init ng presensya niya. Sa gitna ng tawanan, napahinto siya at tinitigan ako. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng titig yun. Para bang nakikita niya ang kabuuan ko. Hindi lang bilang ina ni Mika o asawa ni Marlon, kundi bilang babae. Napayuko ako. Nanginginig ang kamay. Gabi na. Baka kailangan na nating magpahinga. Tumikim siya at ngumiti ng tipid. Oo nga, tama ka. Pasensya ka na. Parang napahabang usapan natin. Tumayo ako kaagad. Pero bago ako makalayo, narinig ko siyang nagsalita. Luisa, huwag mong kalimutan na. May kasama ka rito. Hindi ka kailanman nag-iisa. Pumasok ako sa kwarto ko ng gabing yun na kumakabog ang dibdib. Hindi ko alam kung bakit nanginginig pa rin ako. Wala namang nangyari. Nagkwentuhan lang naman. Pero bakit parang may kakaiba? Parang may nagbago. Sa unang pagkakataon, ramdam kong may tensyon at apoy. Apoy na mukhang mag-uumpisa pa lamang. Hanggang ngayon, habang binabalikan ko sa isip ko, malinaw na malinaw pa rin sa akin ang araw na iyon. Isa lang dapat yung ordinaryong hapon matapos ang klase. Pero yun pala ang magbubukas ng mas malalim na tukso sa pagitan naming dalawa. Tapos na ang klase ko. Halos lahat ng mga estudyante ay nakauwi na. Ako na lang ang nasa silid. Nag-aayos ng room, attendance sheet at mga papel na kakailanganin ko bukas. Medyo pagod na ako. Pawisan at gusto ko na lang magpahinga. Narinig ko ang pamilyar na boses mula sa pintuan. Luisa, sabay na tayong umuwi. Sabi niya habang nakatayo siya roon, dala ang kanyang gamit at nakangiti. Tumango ako. Opo, saglit lang po at aayusin ko lamang to. Huwag kang magmadali, iha, ako nang maghihintay. Pumasok siya at naupo sa isang upuan sa harap ng mesa ko. Habang naglalagay ako ng mga papel sa bag, ramdam ko ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Hindi nakakaistorbo, pero ramdam ko na para bang sinusuri niya ako. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Naglakad kami palabas ng paaralan. Bandang hapon na yon. May mga guro pang naiwan pero karamihan ay umuwi na. Pagod ka ba? Tanong niya habang magkasabay kaming naglalakad. Medyo po. Sagot ko. Ang gulo kasi ng klase ko kanina, pero nakakatuwa rin kasi nag-enjoy sila. Tumango siya. Nakikita ko ang tiyaga mo, Luisa. Si Marlon ay swerte sa'yo. Sabi ko naman kasi sa kanya ay dito na lamang siya magtrabaho, at least ay magkakasama pa kayo. Napayuko ako. Sana nga ho. Sana'y nakikinig siya dahil ilang beses ko na ring sinabi sa kanya. Sana nararamdaman niya yun. Minsan kasi nahihirapan na akong intindihin siya. Napayuko ako. Hayaan mo, iha. Kakausapin ko din siya ng masinsinan. Pero wag kang mag-alala. Nandito naman ako.
Sa abot ang aking makakaya ay tutulungan kita. At kung may problema kayong dalawa, magsabi ka lang. Dahan-dahan lang kaming naglalakad. Sa bawat salitang sinasabi niya, parang may kumikiliti sa puso ko. Hindi ko naman hinahanap yun pero bakit ganun? Parang mas naiintindihan ako ng biyenan ko kaysa sa mismong asawa ko. Kinabukasan, pagdating ko sa bahay, nadatnan kong tulog na ang anak ko. Nakabukas ang TV at nakahandusay ang manika sa tabi niya. Ay nako ang bata, napagod sa paglalaro. Sabi ng biyenan ko sa akin. Ngumiti ako at kinumutan siya. Mamaya ko na lamang po siya gigisingin kapag kakain na. Pagpunta ko sa kusina, nagulat ako dahil may nakahanda ng pagkain sa mesa. May sinigang at pritong isda. Akala ko kasi malilate ka ng uwi, kaya naman naisip kong magluto na. Sabi ng biyenan ko. Napangiti ako. May halong hiya. Nako hindi niyo na ho sana inabalang sarili niyo. Ako na lang po sanang nagluto. Ano nga bala, iha? Hindi naman ako sanay na wala akong ginagawa. Tara na, sabay na tayong kumain. Mamaya mo na lang gisingin si Mika. At doon naupo kaming dalawa sa mesa. Magkaharap. Tahimik lamang ang paligid. At sa unang pagkakataon, ramdam ko ang kakaibang intimacy ng sitwasyon. Habang kumakain, nagkukwentuhan kami tungkol sa klase, sa mga guro, at minsan napapatawa niya ako sa mga biro niya. Minsan bigla siyang magiging seryoso. Alam niyo, sabi ko sa kanya, mas mukha pa kayong tatay ni Mika. Minsan nga, parang hindi na hinahanap ni Mika ang papa niya. Pero kayo pagka umaalis kayo at hindi niya nakikita, hanap siya ng hanap. Luisa, napakaswerte ng anak ko sa'yo. Dahil hindi lahat ng babae kakayanin ng sitwasyon mo. Maganda ka, mabait, tapos ang asawa mo ay nasa malayo. Alam kong maraming lalaki ang madaling maaakit sa'yo. Namula ang pisngi ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero ang totoo, may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya. Tayo naman, sagot ko na lang, pilit na tumatawa. Huwag niyo naman hong isipin yun. Hindi naman ako magkakaroon ng lalaki. Tumango siya. Alam kong hindi. Pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng karapatang maramdaman na kailangan mo rin ng makakasama. Kailangan mo ng init. Kailangan mo ng kayakap. Tao ka rin, Luisa. Babae ka. Natigilan ako. Ang mga salitang yun para bang tumago sa puso ko. Hindi ko na nakayang tumingin sa kanya. Tumahimik kami ng ilang minuto. Tanging kaluskos ng kubyertos ang maririnig. Pero ramdam ko ang bigat ng pagkakatitig niya kahit hindi ako nakatingin. Pagkatapos namin kumain, siya na ang nagligpit ng pinggan. Ako na, iha, sabi niya. Magpahinga ka na at bukas maaga pa tayo pareho. Tumayo ako at tumingin sa kanya. Salamat po. Sa lahat-lahat. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang magpasalamat, iha. Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At doon ay nagtagpo ang mata naming dalawa. Ilang segundo lang, pero mahaba na yun para sa akin. Para bang pakiramdam ko, lahat ng bagay ay nasabi ng hindi binibigkas. Umiwas din ako at pumunta na ng kwarto. Pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba ng nabuo nung gabing yun. Sabi nila, ang mga bawal na relasyon nagsisimula sa simpleng biro. Sa tinginan na masyadong matagal. O sa hawak na hindi naman dapat nagtatagal. At aaminin ko, Miss Kay, doon na nga nagsimula ang lahat sa amin. Isang linggo na rin ang lumipas.
Napansin ko na parang naging natural na sa amin ang magkasabay tuwing uwian. Nasanay na akong makita siya na laging nandoon kapag hapon na. Naghihintay sa labas ng faculty o kaya na may sabay kaming lumalabas ng gate sa paaralan. Nang araw na iyon, medyo gabi na kaming nakauwi. Naipit kami sa faculty meeting, kaya't pagdating namin sa bahay, tulog na si Mika. Habang inaayos ko ang mga gamit ko sa lamesa, dumaan si Fernan at nagsabing, "Luisa, gusto mo bang magkape muna bago matulog?" Nagdalawang isip pa ako pero sumang-ayon na din ako. Sa kusina, inihanda niya ang 2 tasa. Nakaupo ako sa mesa at pinagmamasdan ko siya habang abala. May kung anong bigat sa dibdib ko nang makita ko siyang ganoon. Seryosong principal sa school. Pero pagdating dito sa bahay, napaka-maalaga. "Salamat po," sabi ko nang iabot niya ang tasa. Saglit na nagdikit ang aming mga daliri. Mabilis akong umatras, pero may kakaibang init na naiwan sa balat ko. Parang may dumaloy na kuryente. Tahimik kaming uminom ng kape. Paminsan-minsan nagtatama ang aming mga mata. At may mga sandaling hindi na kami agad nagiiwas. Nagkwentuhan, tawanan, para bang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Yan, ganyan. Tumawa ka rin, hindi yung parang pasan mo lahat ng problema. Kita mo, lumalabas talaga ang ganda mo kapag nakangiti ka. Ramdam kong namula ang pisngi ko sa papuri niya. Aba, bukod pala sa maganda ka na masipag pa. Siguro bilib na bilib sa'yo si Marlon, ha? Nang mabanggit niya ang asawa ko, biglang bumigat ang dibdib ko. Pagkatapos naming uminom ng kape, nagaya siyang lumipat kami ng sala. Manunood daw muna siya ng balita. Umupo rin ako. Pero habang tumatagal, unti-unti kaming napapalapit. Hindi ko alam kung ako ba o siya ang lumalapit. "Luisa?" Tawag niya ulit pero mahina lang. Napalingon ako sa kanya at doon ko napansing matama ng kanyang tingin. Hindi yun tingin ng isang biyanan sa manugang niya. May lambing, may paghanga. "Po?" Sagot ko na halos pabulong. Umiling siya tsaka ngumiti. "Wala. Gusto ko lang sabihin, napakaganda mo." Habang nakahiga na ako nun sa tabi ng anak ko, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Ang tingin niya sa sala. Para akong binabalikan ng mga titig at haplos na hindi naman dapat pinapansin. At doon ko naramdaman isang bagay na hindi ko inakalang mararamdaman ko pa. Kilig. Yung simpleng kilig na parang talagang nagugustuhan ng isang lalaki. Pero kasabay ng kilig na yon, ramdam ko rin ang matinding takot. Dahil ang lalaking yon ay hindi iba, kundi si Fernan, ang tatay ng asawa ko. At sa huling sandali bago ako makatulog, inamin ko sa sarili ko ang bagay na pilit kong tinatanggi. Nagsisimula na akong mahulog sa isang bawal na damdamin. Araw ng Biyernes. Tapos na ang klase noon at karamihan sa mga guro ay nakauwi na. Dumaan ako sa maliit na tindahan sa labas ng gate para bumili ng pansit at 2 pirasong siopaw. Naalala ko kasi si Fernan. Mula umaga hanggang hapon, sunod-sunod ang meeting at obserbasyon sa mga klase. Alam kong malamang hindi pa siya nakakakain ng maayos. Pagdating ko sa opisina niya, kumatok ako ng marahan. "Sir, si Luisa po to," tawag ko. "Pasok ka, iha," sagot niya mula sa loob. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo. Nakasandal at hawak-hawak ang mga papel
na halatang pinagtsatsagaan niyang basahin buong araw. Kita ko sa mukha niyang pagod pero nginitian niya ako. Oh, may dala palang pagkain ng paborito kong guro. Umiling ako at napangiti. Naku naman hindi niyo na ako kailangang sabihin yung ganun. Baka mamaya may makarinig. Isipin pa nila na special yung treatment mo sa akin. Totoo naman iha, sagot niya. Sabay turo sa lamesa. Ilapag mo na lamang dito at sabay na tayong kumain. Umupo ako sa harapan niya. Nagsimula kaming kumain doon sa opisina. Pansit canton at siopaw. Pero dahil kami lang ang nandun, para bang nagkaroon ng kakaiba. Masarap ho ba? Nagustuhan niyo? Tanong ko. Oo, iha. Parang ikaw. Ho? Hindi ko alam kung paano sasagot. Pinilit ko na lamang ngumiti pero ramdam kong namumula ang pisngi ko. Biro lang, iha. Gusto lamang kitang patawanin. Ngumiti siya. Pero iba ang titig. May kakaiba, may halong paghanga. Nailang ako bigla. Luisa, sabi niya. Hindi ka ba naghahanap? Matagal na rin nasa abroad ang anak ko. Hindi ka ba nangungulila? Sa init ng mga gabi? Sa yakap ng isang lalaki? Bilib talaga ako sa'yo. Alam kong nagbubukas siya ng usapan na hindi dapat. Napatungo sa bawal. Napatigil ako. Binitawan ko yung tinidor na hawak ko. Tinitiis ko lang ho. Pero babae din ako. At hindi naman maiiwasan kung maghahanap ako. Napatitig siya sa akin. Kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang. Gusto kong sabihin na mali ang sinabi niya. Na hindi pwede. Pero walang lumabas na salita sa labi ko. Sa halip, ramdam ko lamang ang mabilis na tibok ng puso ko. Tumayo siya. Dahan-dahan at lumapit sa gilid ng mesa. Ako na may nanatiling nakaupo. Parang natulala. Inilapit niya ang kanyang kamay at marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Nakahanda akong puna ng pangangailangan mo. Habang wala pang anak ko, Luisa. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling ang tapang ko. Pero hindi ko siya tinulak. Sa halip ay pumikit ako, Miss Kay. At yun na ang naging hudyat. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang labi sa akin. At nang magtagpo yun, parang biglang nawala lahat ng pader na tinayo ko. Ang halik na yun ay unay banayad. Parang nag-aalangan pa. Pero nang hindi ko siya tinaboy, naging mas mariin, mas masidhi. Hanggang sa ako man ay gumanti na. Matagal, napakaalab, puno ng damdaming matagal na palang kinukulong. Nawala na yung siopaw sa mesa. Nagkalat na rin yung mga papel. Naglaglagan na lahat. Hindi ko na naisip kung may makakita. Basta ang alam ko lang noon, nandun ako sa bisig ni Fernan. At sa bawat haplos niya, unti-unting natutunaw ang lahat-lahat ng pagtutol ko. Luisa, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Fernan, sagot ko na halos paus na. Hindi na namin napigilan ang sarili. Ang opisina na dapat lugar ng trabaho at respeto, naging saksi sa aming kasalanan. Sa ibabaw ng mesa, doon namin pinakawalan ang init at pangungulila. Pero sa gitna ng lahat may kaba. Sa bawat halik, iniisip ko baka may pumasok na guro. Paano kung may janitor na magbukas ng pinto? Ang kaba at ang kilig ay lalo lamang nagdagdag ng apoy nung mga sandaling yon. At nung matapos, kapwa kami hingal na hingal. Tahimik lamang sa loob ng opisina niya.
Tanging ang aming mga hininga ang maririnig. Tumingin siya sa akin. Hawak niya ang kamay ko. Pasensya ka na, Luisa. Hindi ko sana gugustuhin na madamay ka pero alam kong nangungulila ka. Mabilis akong nag-ayos ng sarili pagkatapos. Pinulot ko ang ilang papel, inayos ang buko at kinuha ang bag. Mauuna na po akong umuwi. Mahina akong sabi na halos hindi makatingin. Tumango lamang siya. Sige Luisa, mag-ingat ka. Pagkalabas ko ng opisina, pakiramdam ko'y ibang tao na ako. Lutang at litong-lito. At punong-puno ng guilt. Habang naglalakad ako sa may pasilyo, ramdam na ramdam ko pa ang init ng halik niya. Pero kasabay nun, ramdam ko rin ang bigat ng kasalanan. Kay Marlon. Sa anak ko at sa sarili ko. At doon ko inaamin, wala na yatang atrasan. Dahil nagsimula ng isang bawal na relasyon. At kahit gustuhin ko mang itanggi sa inyong lahat. Pero yung puso ko, alam kong unti-unti nang nahuhulog sa lalaking hindi ko dapat minamahal. Mga bandang 10:00 ng gabi. Matapos kong masigurong mahimbing na ang tulog ng anak ko, bumangon ako para uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay noon. Pagbukas ko ng ilaw sa kusina, nagulat pa ako dahil nandun si Fernan. Hawak ang isang tasa ng kape. Nakatingin sa may kawalan. Gabi na ho, bakit gising pa kayo? Mahina akong tanong. Pilit kong pinapanatiling normal ang tono. Tumingin to sa akin at bahagyang ngumiti. Hindi lang ako makatulog. Ang dami ko lang iniisip. Ikaw, bakit gising ka ba? Nagkibit balikat ako at kinuha ang pitsil ng tubig. Nauhaw lang po. Sandali kaming natahimik. Paramdam ko ang kabog ng dibdib ko habang nakatalikod. Pilit kong iniiwas ang mga mata ko sa kanya. Pero hindi ko rin maitago ang tensyon sa paligid. Luisa, tawag niya. Huminga ako ng malalim bago lumingon sa kanya. Nakita ko siyang nakatitig sa akin. Yung nangyari. Nagsimula siya pero natigilan ako. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Ano ho ang tungkol dun? Halos pabulong kong sagot. Napabuntong hininga siya. Alam kong mali, Iha. Pero hindi ko rin kasi napigilan. Ikaw ba'y iniisip mo rin? Para akong natulala. Gusto kong sabing hindi. Hindi ko yun iniisip. Pero alam kong magsisinungaling lang ako. Kaya tumingin na lang ako sa kanya at dahan-dahang tumango. Lumapit siya. Luisa. Bulong niya na parang nakikiusap. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagdala sa akin para hindi siya itulak. Ang totoo ay sa halip na umatras, nanatili lang ako sa pwesto ko. At doon, parang bumigay ulit ang lahat ng depensa ko. Lumapit siya ng kaunti at bago ko pa man namalayan, naglapat na ang labi namin. Punong-puno ng bawal na damdamin. Sa bawat segundo, alam kong nagkakasala ako. Sa asawa ko na nasa malayo. Sa anak kong natutulog sa kabilang silid. Pero sa oras na yon, para bang kaming dalawa lamang ang tao sa mundo. Nagpatuloy iyon hanggang sa marinig namin bigla ang mahinang pag-ubo ng anak ko mula sa kwarto. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Agad kami naghiwalay at parehong napatigil. Natigilan siya at nagkatinginan kami na may halong kaba at hiya. Baka nagising siya. Mabilis kong sabi at dali-dali kong iniwan si Fernan sa kusina. Agad kong tinungo ang kwarto ng anak ko at sinilip siya. Mahimbing pa rin pala ang pagkakatulog niya. Marahil ay saglit lang na naistorbo. Huminga ako ng malalim
at pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ilang minuto akong nakaupo sa gilid ng kama ng anak ko bago bumalik sa silid ko. Pagdaan ko sa kusina, wala na roon si Fernan. Tanging tasa ng kape na lamang ang naiwan sa mesa. Malamig na at halatang hindi na niya naubos. Sa gabing yun, lalo kong nalito. Hindi ko alam kung paano pa ito o kung saan pa hantong to. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi na ito basta pagkakamali lang. Unti-unti na kaming hinihila ng tukso at natatakot ako kung saan kami dadalhin ito. Lumipas pa ang mga araw at linggo na nagpatuloy ang lihim naming dalawa. Siya ang naging asawa ko habang wala ang anak niya. Hindi ako makapaniwala na nangyayari sa amin to. Pero wala naman ako magagawa. Ang importante na lang ngayon, hindi kami mabisto. Walang makakita. Hapon noon, halos uwian na. Karamihan na sa mga guro ay nakaalis na. Ako'y nagpunta sa opisina ni Fernan, dala ang aking lesson plan at ilang papeles na kailangan ng pirma niya. Normal lang dapat ang lahat. Trabaho lang. Pero sa oras na yon, alam kong hindi na simpleng trabaho lang ang mag-uugnay sa amin. Pasok ka, Luisa. Bati niya noong kumatok ako. Nakasandal siya sa upuan. Hawak ang salamin niya habang nagbabasa ng isang report. Ngumiti siya nang makita akong hawak-hawak ang mga papel. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa harapan ko. Inabot niya ang lesson plan ko pero binaba niya yun sa mesa. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Namiss kita," sabi niya. Araw-araw na nga ho tayong magkasama namimiss niyo pa ako. Biro ko. At bago pa ako makapagsalita ulit ng iba pa, hinila na niya ako papalapit. Doon, tuluyan ulit kaming nakalimot. Naglapat ang labi naming dalawa, mainit at punong-puno ng pananabik. Sa sandaling yon, nakalimot kami, na nasa eskwelahan kami. "Luisa?" Nanlamig ako nang marinig ko ang boses mula sa pinto. Agad kaming naghiwalay ni Fernan. At doon ko nakita kung sino ang nakasilip sa may pintuan. Si Nestor, ang janitor ng paaralan. Hindi lang basta janitor, dahil siya ang matalik na kaibigan ng asawa ko. Nakatitig siya sa amin, halatang gulat na gulat. Halos mabitawan niya ang walis na hawak. Pasensya na, akala ko'y wala ng tao dito," sabi niya. Pero hindi maitatago ang nakita niya. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Nararamdaman ko ang mabilis na kabog ng dibdib ko habang pinagmamasdan ang mukha ni Nestor. Kita ko roon ang pagtataka, ang pagkagulat, at ang bigat ng tanong kung ano ang ginagawa ko o ano ang ginagawa namin ng biyanan ko. Nestor," mabilis na singit ni Fernan. Pilit na pinanatiling kalmadong boses niya. Nag-uusap lamang kami ni Luisa tungkol sa lesson plan. Medyo napalapit lang. Katwiran ng biyanan ko. Pero alam naming pareho na hindi yun kapanipaniwala. Sigurado kung nakita niya ang halik. At sa bawat segundo ng katahimikan, parang mas lumalalim ang kaba ko. Ganun ho ba, sir?" Mahina lang nasabi ni Nestor, pero alam kong hindi siya naniniwala. Tumango-tango lamang siya at dahan-dahang umatras palabas ng opisina. Nang tuluyan ang magsara ang pinto, halos mabingi ako sa tibok ng puso ko. Napaupo ako sa may silya at nanginginig. "Luisa, kalma ka lang," sabi ni Fernan. Napilit akong pinapakalma. "Nakita niyo ho tayo," sabi ko. "Alam niyong kaibigan siya ni Marlon. Paano kung magsumbong siya?" Huminga ng malalim si Fernan. "Hindi niya gagawin yun. Kilala ko si Nestor. Tahimik na tao yan. At isa pa ako ng bahala." "Pero paano kung hindi ho? Paano kung ngayong gabi tawagan niya si Marlon at itikwento ang lahat?" Hindi siya agad nakasagot. Tumitig lang siya sa akin at doon ko nakita ang bigat ng sitwasyon naming dalawa.
Luisa, huminahon ka. Gusto kong umiyak na, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ang totoo, gusto ko rin siyang sisihin. Sisihin ang sarili ko. Pero alam kong wala nang silbi yun. Ang masakit, kahit punong-puno ng takot at guilt ang puso ko, may parte o may parte pa rin sa akin na hindi kayang putulin ang lahat. Nung umuwi kami kinagabihan, normal lang ang lahat sa bahay. Nakipaglaro muna ako sa anak ko, naghapunan kami at nagkunwaring walang mabigat na nangyari. Pero sa loob-loob ko, alam ko, may isang tao nang nakakaalam ng sikreto namin. At yun ang bagay na kinakatakutan ko. Mula nung makita kami ni Fernan, hindi na ako mapakali. Sa bawat araw na pumapasok ako sa paaralan, pakiramdam ko'y binabantayan na ako ng konsensya ko. Pero higit pa roon, may isa pang bagay na nagpapakaba sa akin. Si Nestor. Dahil alam kong nakita niyang lahat. Kaibigan siya ng asawa ko at kung sakaling magsumbong siya, wala akong idadahilan. Wala akong ikakatwiran. Wawa sa akin niya hindi lang ang pamilya ko, kundi pati ang buhay ko bilang guro. Kaya naman isang hapon, nagpa siya kung kausapin siya. Hinintay kong matapos ang klase ko at halos wala ng estudyante sa paligid. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga gamit sa stockroom. Pinagmasdan ko muna siya mula sa malayo. Nanginginig ang kamay ko. Hanggang sa lumapit ako. Paring Nestor. Halos pabulong kong tawag. Napalingon siya. Kitang-kita ko ang bigat ng tingin niya. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagbiro gaya ng dati. Para bang ibang tao ang nasa harapan ko ngayon. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Huminga ako ng malalim at naglakas loob. Nestor, pakiusap. Alam kong nakita mo. Please, huwag mong sabihin kay Marlon kung ano man ang nakita mo. Tumaas ang kilay niya. Luisa, alam mo ba yung ginagawa niyo? Kayong dalawa ni Sir Fernan? Dito sa school. At ang asawa mo, nagpapakahirap abroad. Ano ka? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Na pinatulan mo si Sir Fernan? Bata ka pa. Sa dami ba naman ng lalaki, bakit siya? Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Parang sinaksak ang puso ko sa mga salita niyang yun. Napayuko ako at halos maluha. Alam ko. Nagsisisi ako. Hindi ko dapat hinayaan. Pero pakiusap. Huwag mong sasabihin sa kanya. Hindi ko kayang masira ang pamilya namin. Nagawa lang naman namin yun dahil sa matagal nang wala si Marlon. Tahimik siya sandali. Tsaka siya mapait na ngumiti. Kung nagsisisi ka talaga, dapat alam mong wala nang balikan ang ginawa mo. Kahit manahimik ako, dala mo na yan habang buhay. Paring Nestor, halos bulong ko. Hindi ko na maitatago ang panginginig ng boses ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, gagawin ko. Huwag mo lamang ipaalam kay Marlon. Doon ko nakita ang biglaang pagbabago ng ekspresyon niya. Parang bigla siyang nag-isip. Tsaka dahan-dahang gumisi at lumapit. So handa kang gumawa ng paraan para lamang manahimik ako, tama ba, Luisa? Napakagatlabi ako at tumango. Oo. Kahit ano, huwag mo lang sabihin. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Huwag mo lang sirain ang pamilya ko. Ngumiti siya, pero hindi yon ang ngiting nakasanayan ko. Para bang may kapangyarihan at pananakot. Kung ganun ay simple lang naman ang gusto ko, Luisa. Hindi ang pera mo. Hindi rin kahit ano. Ang gusto ko, gawin mo rin sa akin ang ginagawa mo kay Sir Fernan. Gusto ko tuwing tatawagin kita, sumipot ka at hindi mo ako tatanggihan. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na kailangan paliwanag pa, Luisa. Malamig niyang sagot.
Alam mo na ang tinutukoy ko. Basta tandaan mo, nasa kamay ko ang sekreto mo. Sa oras na hindi ka sumunod, isang tawag ko lang kay Marlon, tapos ka na. Pati ang trabaho niyong dalawa. Kayong dalawa ni Sir Fernan. Kung kaya mo sa tatay ng asawa mo, sigurado ako kaya mo rin sa akin. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Ang alam ko lang, hawak niya ngayon ang kinabukasan ko. Bakit mo to ginagawa, Nestor? Akala ko ba kaibigan ka ni Marlon? Nanginginig kong tanong. Kaibigan niya ako? Oo, sagot niya. Pero tao rin ako. At kung tutuusin, ikaw ang lumapit. Hindi ako. Ngayong ako ang may hawak ng sekreto mo. Kung gusto mong manahimik ako, sundin mo ko. Hindi ako nakasagot. Umiwas ako ng tingin at mabilis na umalis mula sa janitor's room. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nanginginig pa rin ang kamay ko. Sa unang pagkakataon, hindi lang si Fernan ang iniisip ko. May bago na akong problema. Si paring Nestor. Kinagabihan hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame habang tulog ang anak ko sa tabi ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salita niya. Nasa kamay ko ang sikreto mo, Luisa. Nung sumilip ako sa bintana, nakita ko si Fernan na naglalakad papunta sa garahe. Walang kaalam-alam sa nangyayari. Siya ang dahilan ng lahat ng to, pero ako magdadala ng bigat. Ako ang naging kabayaran ng katahimikan ni paring Nestor. Ito na siguro ang pinakamatinding kasalanang pinasok ko sa buong buhay ko. Akala ko'y kaya kong kontrolin ang lahat. Kaya kong itago ang lahat. Ngayon, ako na ang kinokontrol. Ilang araw pa ang lumipas, nagkausap kami ni paring Nestor. At ang pag-uusap na yon ay nauwi sa bagay na hindi ko na dapat pinapayagan. Pero dahil sa takot, dahil sa pangamba na baka magsumbong siya sa asawa ko, bumigay ako sa kondisyon niya. Isang beses lang, kapalit ng kanyang katahimikan. May nangyari sa amin at hindi ko naman maikakaila, Miss Kay. Nagustuhan ko naman. Mas bata, mas malakas. Pero sinabi ko sa sarili ko na, tama na. Hindi na ito mauulit. Pero alam ko kahit gaano ko pa yun piliting kalimutan, isa na naman yung marka ng kahihiyan sa akin. At sa mga panahong yun, patuloy pa rin ang ugnayan namin ni Fernan. Sa bahay tuwing gabi, nagagawa pa rin naming magtagpo. Hindi niya alam na sa isang sulok ng paaralan, may isa pang nakakakita ng kahinaan ko. Lumipas ang mga linggo at buwan. Akala ko isang beses lang pero hindi. 2 lalaki sa buhay ko. Sa bahay, kapag tumatawag si Nestor, makikipagkita ako. Hanggang isang araw, naging abala ako sa klase at sa gawaing bahay. Pero parang ramdam ko na may kakaiba. Una, hindi ako dinatnan. Sinabi ko sa sarili ko baka stress lang. Baka dahil sa dami ng iniisip ko at sa takot. Pero nung umabot na ng 2 buwan at wala pa rin, doon ko na naramdaman ang kaba na tila gumigising sa gabi ko. Sa harapan ng salamin, isang gabi hawak-hawak kong tiyan ko. Hindi pa naman halata pero ramdam ko na. Tumulo ang luha ko. Diyos ko, kanino? Kanino ba to? Kung si Fernan, mas lalo kong lulubog sa kasalanan. Dahil ako ang asawa ng anak niya. Pero kung si Nestor naman, paano ko haharapin ang lahat ng yun? Siya ay kaibigan ni Marlon. Isang gabi habang kumakain kami ni Fernan, napansin niyang wala akong gana. Panay ang tanong niya, ayos ka lang ba, Luisa? May problema ba sa trabaho? Napilitan akong ngumiti. Pagod lang siguro. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang isigaw ang lahat. Gusto kong aminin, gusto kong ipaalam sa kanyang kinakatakutan ko. Pagkatapos ng hapunan, pumasok ako sa kwarto ng anak ko at umupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ko siyang mahimbing na natutulog. Doon ako tuluyang umiyak. Iniisip ko paano ko ipapaliwanag sa kanya balang araw kung sakaling malaman niyang totoo. Paano kung bumalik si Marlon, makita niyang lahat ng pagbabago sa katawan ko. Patawarin mo ako, anak. Bulong ko habang hinahaplos ang buhok niya.
Patawarin mo ang mami dahil nagkamali ako. Dumating ang 3 buwan. Doon na nagsimulang lumabas ang pagbabago sa katawan ko. Hindi ko na maitatanggi. Minsan tinatanong ako ng mga kasamahan ko sa paaralan kung bakit parang namumutla ako, kung bakit parang lumalaki ang katawan ko. Ngumingiti lamang ako, nagdadahilan ng stress sa pagod. Pero sa loob-loob ko, unti-unti nang lumalabas ang sikreto. Minsan ay kinausap ako ni Nestor. "Luisa, parang may iba sa'yo ah," sabi niya habang nakatitig sa tiyan ko. Kinabahan ako. Ngumisi siya. Yung ngising alam kong punong-puno ng pananakot. "Sana nga hindi ka nagdadalang tao, kasi kung hindi, mas malaking gulo yan." At mula noon, lalong bumigat ang dibdib ko. Alam na ni Nestor na buntis ako. Isang gabing nag-iisa ako sa kwarto. Tahimik ang buong bahay. Pati si Fernan ay nasa sala at nakatulog na sa panonood ng TV. Nasarap ako ng salamin, suot ang duster. Hawak-hawak ko ang tiyan ko. Diyos ko, bakit ko hinayaan to? Anong ginawa ko sa sarili ko? Ngayon hindi ko na alam kung paano ko tatakasan to. Hindi ko na alam kung paano ko makakabangon. Sa isipan ko bumabalik-balik ang mga mukha ni na Fernan at Nestor. Ang mga desisyong pinili ko dahil sa takot at kahinaan. At ngayon ako ang nagbabayad. Lumipas pa ang mga linggo. At isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Marlon. Pagod siya pero napakasay ng boses niya. "May bakasyon akong 2 linggo. Baka next month makauwi na ako," sabi niya. Nanlamig ako. Paano ko naman siya harapin? Paano ko itatago ang batang dinadala ko? Pagkababa ng tawag, napahagulgol ako. Sa pilitang tinakip ko ang unan sa mukha ko para hindi marinig ng anak ko ang pag-iyak ko. "Patawarin mo ako, Marlon. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo lahat. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko?" Lumipas ang ilang linggo mula nang mangyari. Hindi ko akalaing mangyayari na ang lahat ng kinakatakutan ko. Nasa sala ako noon nang dumating si Nestor. Sinabihan ako na may kumakalat na chismis sa school. Buntis daw ako. Nagulat ako. "Halata na sa'yo, Luisa. Hindi mo na may tatago yan. Pero sigurado kung hindi ako ang ama ng pinagbubuntis mo." "Paano ka nakakasiguro, paring Nestor?" "Sigurado ako. Dahil 2 beses lang na may nangyari sa atin. At wala akong planong buntisin ang babaeng katulad mo." Nasaktan ako sa sinabi niya. Guro ako pero tila ba napakababa ng tingin niya. Pero biglang bumukas ang pinto. Nagulat ako nung makita ko ang asawa ko. Nakangiti ito at masayang-masaya. "Marlon? Bakit hindi ka nagsabi? Kala ko ba?" "Paring Nestor, anong ginagawa mo dito?" "Wala naman pare. May binalita lang ako kay Luisa." Napatingin sa akin ang asawa ko. At bumaba ang tingin nito sa tiyan ko. Sa isang iglap, ang masayang ngiti niya para bang nawala agad. Tumigil siya sa paglalakad papalapit sa akin. At sa mga mata niya, nakita ko ang confusion at unti-unting galit. Tinititigan niya ako. At doon ko naramdaman ang takot na matagal ko nang kinikimkim. "Luisa," mabigat ang boses niya. Halos bulong lang. "Buntis ka ba?" Hindi ko na alam kung paano sisimulan ang paliwanag. Ang pagkabigla niya. Halos huminto ang oras sa paligid. Si Nestor tahimik, nakangisi. Parang gusto pang palakihin ang tensyon. "Tangina, Nestor, binuntis mo bang asawa ko?" "Pare," nakangiting sabi ni Nestor. "Bakit hindi mo lang tanungin ang asawa mo kung sino talagang tatay niyan?" Wika ni Nestor na may nakatawang ngisi sa labi. Hindi na nag-aalala
o hindi siya nag-aalala man lang sa galit ni Marlon. Tumigil ka na nga, Nestor. Tumitig ako kay Nestor. Ramdam ko ang takot at guilt. Hindi mo ba naiintindihan? Halos sigaw ko sa kanya, ngunit ramdam kong wala siyang pakialam sa akin sa puntong yun. Huwag ka nang makialam, pwede ba? Umalis ka na muna. Biglang pumasok si Fernan na galing sa labas. Napatigil to sa may pintuan at nakatingin sa aming tatlo. Oh, andyan na palang tatay mo, Marlon eh. Baka mas mabuti yatang ang tatay mo na lang ang tanungin mo, pare. Sabi niya na nakangisi. Ang asawa ko, ramdam kong parang biglang naguluhan. Lalong nalito. Halos lumundag ang puso ko sa kaba. Ang bawat titig niya sa akin, sa tiyan ko, sa paligid. Hindi ko na alam kung paano ko sisimulang magpaliwanag. Huminga ako ng malalim. Pilit pinigilan ang luha ko. Marlon, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino. Halos hindi ko na natapos ang salita nang tumulo na ang luha sa pisngi ko. Si Nestor ay tahimik lamang na nakangisi. Ramdam ko ang kasiyahan niya sa drama. Si Fernan, nakatitig lang sa amin. Hindi nagsasalita, pero ramdam ko ang presensya niya. Si Marlon, halatang hindi na makagalaw sa galit at pagkabigla. Alam ko naguguluhan pa rin siya. Anong ibig mong sabihin, Luisa? Aalis na ako, paring Marlon. Tanungin mo na lang silang dalawa. Doon alam kong naintindihan na ng asawa ko ang ibig sabihin ni Nestor. Napapikit ako. Huminga ng malalim, hawak ang tiyan ko. Alam kong wala nang puwang para sa denial. Ang lahat ng kasalanan, lahat ng guilt, lahat ng pangamba, sumabog na parang bomba. Ramdam ko na ang bawat segundo ay parang bumagal. Tumingin siya sa kanyang ama, punong-puno ng galit. Minura niya kaming dalawa ni Fernan. Tangina. Huwag niyong sabihing dalawa kayo. Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo? Galit na galit na sabi niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin doon. Basta ang alam ko, nagsisisigaw si Marlon. At pagkatapos no, natumba ako. Nawalan ng lakas. At nang magkamalay ako, wala na ang asawa ko. Akala ko nga panaginip. Pero sinabi ni Fernan, umalis siya at hindi niya alam kung saan pumunta. Isang linggo ang nakalipas, kumalat ang affair namin ni Fernan. Naging usap-usapan kami, laman ng balita sa baryo. Hanggang isang araw, sinuspindi ako at si Fernan bilang principal, nasa ilalim ng probation. Tahimik lang kami ni Fernan. Ramdam ko ang halong guilt, takot sa aming mga puso. Ang reputasyon namin sa school at sa komunidad ay naapektuhan at ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aming mga balikat. Si Fernan ay nakatayo sa gilid, tahimik lamang. Alam kong ramdam niya ang kahihiyan at ang epekto ng kanyang mga desisyon. Kahit na kumalat ang chismis sa school at may kasamang suspension o probation, pinilit kong maging matatag. Pero ang asawa ko, hindi na ho nagpakita. At isang buwan na ngayon ang nakakalipas. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita. Tila kinalimutan na ako. Tila kinalimutan na kami. Nakablock ako sa lahat ng account niya, pati sa Facebook niya. Ngayon, heto ako at nagsulat sa inyong programa, Miss Kay. Hindi para kamuhian niyo, kundi para wag tularan ang kasalanang nagawa ko. Alam kong maraming magagalit sa akin. Pero ito ang realidad ng buhay na hindi pa nalalaman ng iba. At ito po, ang aking secret confession. Ako, si Luisa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat, Miss Kay. Dahil kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko nang mailabas ko ang aking liham sa inyong programa.